Imagine na, bago ka makatulog, may pagkakataon kang buksan ang isang hindi nakikitang pinto. Isang pinto na hindi nagdadala sa anumang pisikal na lugar, kundi sa isang malapit na pakikipagkita sa banal. Marami ang pumipikit sa dilim ng gabi na naniniwala na ang katahimikan ay kawalan lamang ng tunog. Pero paano kung ang katahimikan iyan ay, sa katunayan, isang paanyaya upang makinig sa tinig ng Diyos? Sabi ni Padre Pio, ang mga oras ng gabi ay nagpapakita ng pinakamalalim na bagay na iniingatan ng kaluluwa. Para sa kanya, hindi ang pagod ng katawan ang nagde-define ng pahinga, kundi ang kapayapaan ng puso. Kaya naman sa video na ito, tayo ay maglalakbay. Intindihin kung paano ang maliliit na salita na sinasabi bago matulog ay makakapagbago hindi lamang ng gabi, kundi ng buong buhay espiritual. At hindi tayo nagsasalita tungkol sa mga magic formula. Nagsasalita tayo tungkol sa simpleng kilos, taos-puso, puno ng pananampalataya. Mga salitang tulad ng buto ay sumisibol sa katahimikan ng puso at namumulaklak sa walang hanggan. May mga gabi na ang katahimikan ay parang mas mabigat pa kaysa sa mismong pagod. Ang tao ay humihiga, pumipikit, pero ang puso ay nananatiling hindi mapakali. Sa sandaling iyan, marami ang nagtatanong, kaya ba ako naririnig pa rin ng Diyos kapag lahat sa akin ay parang tahimik? Si Padre Pio, taong may malalim na pananampalataya at malapit na ugnayan sa banal, ay naniniwala na sa kahinaan mismo ng gabi na lalong lumalapit ang Espiritu Santo. Hindi dahil ang mga salita ay maganda o mahaba, kundi dahil kapag tayo ay pagod, ang puso ay nagpapakita ng tunay nitong anyo. At sa lugar na iyan ng kahinaan na natututo si Padre Pio na makahanap ng lakas sa pamamagitan ng paulit-ulit na simpleng ekspresyon na naging buto ng buhay espiritual. Sa video na ito, tayo ay maglalakbay sa landas na inspirado ng kanyang karanasan. Siyam na salita na makakapagbago ng paraan kung paano mo tinatapos ang araw, hindi bilang formula, kundi bilang tulay ng pakikipagkita. Isipin ang senaryo, tapos na ang araw, ang isip ay tumatakbo pa rin sa bilog na may mga alalahanin, pero may isang hindi nakikitang paanyaya na nakalutang sa hangin. Naniniwala si Padre Pio na ang gabi ay hindi lamang pahinga, kundi pagbibigay. Sabi niya kapag nagpapahinga ang katawan, ang kaluluwa ay maaaring magpatuloy sa pakikipag-usap sa langit. Kaya naman, bago matulog, ang maliliit na parirala na puno ng katapatan ay maaaring maging susi espiritual. Hindi nila binabago ang Diyos, kundi binabago ang paraan kung paano ang ating kaluluwa ay nagpapakita sa harap niya. Ang unang salita ay narito ako. Imposibleng hindi isipin si Padre Pio na nakaluhod sa maliit na silid ng kumbento kahit pagkatapos ng mahabang oras ng pagkukumpisal na paulit-ulit na sinasabi sa katahimikan ang kanyang pagiging available sa Diyos. Ang pagsasabi ng narito ako ay hindi nangangahulugan na handa o perpekto. Nangangahulugan lamang ito ng pagiging present. Ito ay pagkilala na wala ng dahilan para magtago. Si Padre Pio ay laging nagpapaalala sa kanyang mga anak espiritual na ang pinakamalaking pagkakamali ni Adan ay hindi lamang ang pagsuway, kundi ang pagnanais na magtago sa Diyos. Kapag sinasabi natin ang narito ako, pinuputol natin ang gana na tumakas. Ito ay tulad ng pagbubukas ng mga kamay sa harap ng Ama at tanggapin na makita ng eksakto kung ano tayo. Pagkatapos ay darating ang pangalawang ekspresyon, kailangan kita. Ang pariralang ito na mukhang simple ay nagdadala ng isa sa pinakamalalaking katotohanan ng pananampalataya. Si Padre Pio, kahit na may mga hindi pangkaraniwang regalo tulad ng bilokasyon at mga stigmata, ay hindi kailanman tumigil sa pag-amin ng kanyang ganap na pag-asa sa langit. Alam niya na ang lakas ay hindi sa pagiging self-sufficient, kundi sa pagkilala ng sariling pangangailangan. Sa pagsasabi ng kailangan kita, iniiwan natin ang ilusyon ng kontrol at iniimbitahan ng Espiritu na maging bida ng ating buhay. Ito ay isang hakbang ng pagpapakumbaba na nagbubukas ng hindi nakikitang pinto. Kung ang mga salitang ito ay nagpupukaw na ng isang bagay sa loob mo, hayaan mong sumabay ka sa amin. Mag-subscribe sa channel upang magpatuloy na makatanggap ng mga kwento tungkol kay Padre Pio at ibahagi sa comments.
Anong mga parirala o dasal ang karaniwang lumalabas mula sa iyong puso bago matulog? Ang iyong karanasan ay maaaring maging ginhawa na kailangan ng iba ngayon, pero ang paglalakbay ay nagpapatuloy. Ang pangatlong salita ay patawarin mo ako. Si Padre Pio ay naglaan ng kanyang buhay sa pakikinig ng mga kumpisal. Gumugugol siya ng oras-oras sa konfesyonaryo dahil naniniwala siya na ang kaluluwa ng tao ay hindi makakapahinga ng tunay ng hindi nararanasan ng awa. Sa pagsasabi ng patawarin mo ako, hindi lamang tayo nagkilala ng mga pagkakamali, kundi pinapahintulutan din na ang grasya ng Diyos ay palayain tayo mula sa bigat ng kasalanan. Ito ay tulad ng pagbubukas ng bintana sa isang saradong silid. Pumapasok ang sariwang hangin at binabago ang kapaligiran. Hindi ito espiritual na pagkatalo, kundi maturity, dahil ang pag-amin ng pangangailangan ng kapatawaran ay nagbubukas ng espasyo upang maging bago. Ang pang-apat na salita ay salamat. Ilang beses si Padre Pio, kahit sa gitna ng mga sakit ng stigmata, ay nagpapasalamat sa maliliit na grasya na natatanggap. Ang pasasalamat para sa kanya ay higit pa sa mabuting asal. Ito ay kilos ng pananampalataya. Ang pagsasabi ng salamat bago matulog ay pagtingin sa kabutihan na nakatago sa mga detalye ng araw. Hindi ito tungkol sa pagtanggi sa sakit, kundi sa pagkilala na kahit sa gitna nito may mga tanda ng pag-aalaga. Maaaring ito ay isang hindi inaasahang ngiti, isang kaibigang salita o simpleng regalo ng paghinga ng isa pang araw. Ang pasasalamat ay nagbabago ng paraan kung paano natin haharapin ang gabi. Ang panglimang salita ay kausapin mo ako. Sino mang nagbasa ng mga liham ni Padre Pio ay alam kung gaano siya attentive sa tinig ng Diyos. Naniniwala siya na ang Panginoon ay nagsasalita sa maraming paraan, sa panaginip, sa biglaang inspirasyon, sa tahimik na aliw. Kapag tayo ay humiling na siya ay magsalita, hindi tayo nagdedemanda ng agarang sagot, kundi nagpapakita ng pagnanais ng pakikipag-ugnayan. Sabi ni Padre Pio na ang kaluluwa ay kailangang masanay sa bulong ng Diyos. At ang gabi, kapag ang mga distractions ay tumatahimik, ay ang perpektong oras para dito. Sa pagsasabi ng kausapin mo ako, binubuksan natin ang puso upang magulat. Pagkatapos, narating natin ang pang-anim na salita, gabayan mo ako. Muli, ang halimbawa ni Padre Pio ay maliwanag. Hindi niya pinaplano ang kanyang buhay ayon sa pamantayan ng tao. Madalas niyang sabihin na hindi niya alam kung ano ang darating sa susunod na araw, pero nagtitiwala siya sa gabay ng Espiritu. Sa paghingi ng gabayan mo ako, hindi tayo naghihintay ng detalyadong mapa, kundi humihingi ng sigurong kamay. Ito ay tulad ng paglalakad sa madilim na daan na hawak ang flashlight ng isang taong nakakaalam na ng landas. Ang pagbibigay na ito ay nagbubunga ng tiwala kahit hindi natin naiintindihan ang lahat. Ang pangpitong salita ay pagalingin mo ako. Alam na alam ni Padre Pio kung ano ang mabuhay na may mga sugat, parehong pisikal at espiritual. Para sa kanya, ang pagpapagaling ay hindi lamang agarang ginhawa, kundi pagbabago sa loob. Ang pagsasabi ng paggalingin mo ako ay pagpapahintulot na pumasok ang Diyos sa pinakalihim na bahagi, yung mga iniiwasan nating hawakan. Ito ay pagtanggap na ang ilang mga sakit ay hindi malulutas sa sariling lakas, kundi sa grasya na gumagawa sa katahimikan. Madalas, ang pagpapagaling ay hindi dumarating ng biglaan, kundi ng dahan-dahan tulad ng balsamo na unti-unting tumatagos. Sabi ni Padre Pio na ang kaluluwa ay makakapahinga lamang kapag pinapahintulutan nitong gamutin ng banal na manggagamot. Ang pangwalong salita ay nagtitiwala ako. Ito marahil ay isa sa pinakamahirap dahil ang pagtitiwala ay nangangahulugan ng pagbitaw sa reins, pagpapahintulot na ang iba ang magmaneho. Si Padre Pio ay paulit-ulit na nagsasabi, magdasal, maghintay at huwag mag-alala. Ang pag-aalala ay walang silbi. Ang Diyos ay maawain at makikinig sa iyong dasal. Sa pagsasabi ng nagtitiwala ako, tayo ay gumagawa ng hakbang lampas sa logic,
lampas sa pangangailangan na intindihin ang lahat. Ito ay deklarasyon na nagsasara ng pinto sa anxiety at nagbubukas ng daan sa kapayapaan. Kahit hindi magbago agad ang mga pangyayari, ang kaluluwa ay makakahanap ng pahinga. At sa wakas, ang pangsyam na salita, ako ay iyo. Naintindihan ni Padre Pio ang lakas ng deklarasyong ito ng identity. Ang pagkilala sa sarili bilang pag-aari ng Diyos ay tulad ng pagtataas ng bandila sa banal na teritoryo. Ito ay pagsasabi na ang ating buhay ay hindi pag-aari ng takot ni ng nakaraan, kundi ng pag-ibig na lumikha sa atin. Kapag binibigkas natin ang ako ay iyo, pinapalakas natin ang pinakamalalim na katotohanan. Tayo ay mga anak na minamahal, iniingatan at pinili. Si Padre Pio ay nagpapaalala na ang kaaway ay sinusubukang lituhin tayo tungkol sa kung sino tayo, pero ang pananampalataya ay nagbabalik ng ating espiritual na alaala. Sa pag-iisa ng siyam na ekspresyong ito, hindi tayo lumilikha ng walang laman na ritual, kundi isang hagdan ng intimacy. Bawat salita ay isang hakbang na nagdadala sa atin ng mas malapit sa presensya ng Diyos. Si Padre Pio ay nag-iimbita sa atin na baguhin ang gabi sa hindi nakikitang altar, kung saan ang kaluluwa ay nagpapahinga hindi lamang sa tulog, kundi sa katiyakan na iniingatan. Bawat isa sa mga salitang ito ay umaalingaw-ngaw, hindi lamang sa gabi ng taong nagsasabi nito, kundi rin sa kwento ng mga natutong magtiwala. Si Padre Pio, sa maraming liham na isinulat sa kanyang mga anak espiritual, ay nagpapaalala na ang sikreto ay hindi sa pagpaparami ng magagandang parirala, kundi sa pagpapahintulot na magsalita ang puso ng taus-puso. Alam niya na ang Espiritu Santo ay hindi naaapektuhan ng mga talumpati, kundi gumagalaw sa harap ng simpleng katotohanan. Kaya naman ang narito ako ng isang kaluluwang pagod ay mas mahalaga kaysa sa buong pahina na binabasa ng walang pagbibigay. May mga talaan ng mga taong pagkatapos ng kumpisal kay Padre Pio ay lumalabas na may rekomendasyon na ulitin ang maikling parirala sa gabi. Sabi niya na ang mga ekspresyong ito ay naghuhulma ng kaluluwa na tumutulong dito na magpahinga sa ilalim ng pag-iingat ng Diyos. Hindi ito tungkol sa magic, kundi sa ehersisyo ng pananampalataya. At ilang patotoo ang lumabas mula sa pagsasanay na ito. Mga taong nahaharap sa malalim na takot ay nagsimulang matulog ng mapayapa. Mga pusong nasasaktan ay nakahanap ng katahimikan. Mga pamilyang nasa krisis ay nakadiskubre ng bagong lakas. Ang nakakabilib ay mapansin na kahit na may lahat ng mystical gift na mayroon siya, si Padre Pio ay nananatili sa pagiging simple. Para sa kanya, ang dasal ay hindi kailangang komplikado kundi tunay. Ang siyam na salita ay hindi slogans, kundi mga kumpisal ng buhay. At bawat ulit na inuulit mo ito, may hindi nakikitang bagay na nagsisimulang magbago. Ang kaluluwa ay lumalakas, ang takot ay nawawalan ng espasyo, ang pag-asa ay sumisiklab. Ito ay tulad ng sa pagpikit, ang tao ay hindi nagdi-disconnect sa mundo dahil sa pagtakas, kundi nagko-connect sa langit dahil sa tiwala. Sa puntong ito, naiintindihan natin ang climax ng mensahe. Ang pagbabago ay hindi nangyayari dahil nagbabago ng isip ang Diyos, kundi dahil tayo ay nagbabago ng tayo. Si Padre Pio ay laging nagtuturo na ang taos-pusong dasal ay kayang gumalaw ng bundok, hindi dahil binabago nito ang puso ng Diyos, kundi dahil nagbubukas ito ng espasyo upang mabago ang atin. Kaya sa pagsasabi ng kailangan kita, patawarin mo ako o nagtitiwala ako, pinapahintulutan natin na bumaba ang grasya sa atin at ayusin ang mga bagay na nasa gulo. Marahil ay nagtatanong ka, kaya ba talaga ng ganitong kaliit na salita na gumawa ng pagkakaiba? Si Padre Pio ay sasagot ng walang pag-aalinlangan. Oo, dahil ang mahalaga ay hindi ang laki ng parirala, kundi ang pananampalataya na kasama nito. Siya mismo ay nabubuhay sa ganitong paraan. Maraming kwento ang nagpapakita na bago matulog, sa kabila ng matinding sakit ng stigmata, si Padre Pio ay hindi nagrereklamo, kundi ibinibigay
ibinibigay ang kanyang gabi sa Diyos na may maikling parirala, puno ng pag-ibig. At ganun siya nanatiling matatag kahit sa harap ng pinakamahirap na laban. At kung ikaw na sumasabay sa amin ngayon ay subukan ang parehong pagsasanay, hindi kailangang maging grandioso. Sapat na pumili ng isa sa 9 na salita at ulitin ito ng taos-puso bago pumikit ngayon. Marahil ay salamat, marahil pagalingin mo ako, marahil ako ay iyo. Ang mahalaga ay lumabas ito mula sa puso. Sa paglipas ng panahon, ang simpleng hakbang na ito ay maaaring maging pinakainaasam na sandali ng araw dahil hindi ito magiging dasal lamang, kundi pakikipagkita. Maganda na mapansin na, para kay Padre Pio, ang gabi ay hindi kailanman oras ng kawalan, kundi ng presensya. Sabi niya na ang Diyos ay nagbabantay habang tayo ay natutulog at ang pahinga ay nagiging mas malalim kapag naaalala natin na hindi tayo mag-isa. Ito mismo ang nangyayari kapag tinatapos natin ang araw na may mga salitang pagbibigay. Ang kaluluwa ay nagpapahinga na alam na habang pumipikit tayo, ang Espiritu Santo ay nananatiling gising. Sa pagsunod sa lohika na ito, maaari nating intindihin ang gabi bilang isang uri ng hindi nakikitang altar. Walang kandila, walang musika, walang karamihan. May ikaw lamang at ang Diyos. At sa katahimikang iyan, bawat salita ay nakakakuha ng halaga na hindi masusukat. Kapag sinasabi mong gabayan mo ako, iniaalok mo sa Panginoon ang manibela ng iyong buhay. Kapag sinasabi mong patawarin mo ako, binabagsak mo ang mga pader ng kasalanan. Kapag nagpapasalamat, binabago mo ang atmosphere ng sarili mong tahanan. Marahil ay kaya nito na maraming tao ang nagpatotoo ng pagbabago sa pag-adapt ng pagsasanay na ito. Ang iba ay nagsabi na nawala ang insomnia. Ang iba na naging mas magaan ang panaginip. Mayroon pang nagsabi na parang niyayakap sila sa gabi. Ito ay mga tanda na hindi masusukat pero nagpapakita ng lalim ng pakikipagkita. Sabi ni Padre Pio na ang langit ay sumasagot hindi sa paliwanag kundi sa presensya. Sa puntong ito, natural na lumabas ang tanong, paano ito gawing habit? Si Padre Pio ay nag-o-orient na ang pagpupursige ay ang sikreto. Hindi ito sabihin ng isang beses at asahan na malulutas ang lahat. Ito ay ulitin araw-araw hanggang sa masanay ang kaluluwa na magpahinga sa tiwala. Ito ay tulad ng pagtatanim ng puno. Sa simula ay mukhang maliit pero sa paglipas ng panahon ay lumalaki, lumilikha ng ugat at nagbubunga. At dito ako gumagawa ng personal na imbitasyon. Kung ang content na ito ay nagdadala na ng kapayapaan sa iyong puso, ibahagi ito sa isang taong nangangailangan ng pag-asa. Samantalahin at mag-subscribe sa channel upang huwag mawala ang iba pang reflection tungkol sa buhay ni Padre Pio. At sa comments, sabihin, alin sa 9 na salitang ito ang pinakamalakas na tumutunog sa iyo ngayon? Marahil, ang iyong pagbabahagi ay mismo ang sagot na hinahanap ng iba pang kapatid. Bumabalik sa narrative, mahalagang alalahanin na si Padre Pio ay hindi nagsasalita ng mga bagay na ito bilang teorya kundi bilang karanasan. Siya mismo ay nabuhay ng mga gabi ng matinding sakit, persecution, hindi pagkakaunawaan at duda. Gayunpaman, hindi siya tumigil sa pagtitiwala. Ang kanyang mga sinulat ay nagpapakita na sa mga sandali ng pinakamalaking pagdurusa, ang kanyang dasal ay mas maikli pero mas taos-puso. Ito ay nagpapakita na ang lalim ay hindi sa dami kundi sa pagbibigay. At ang pagbibigay na ito ay nagdadala sa atin sa wakas ng refleksyon na ito. Kapag tinatapos natin ang araw na may mga salitang ito, hindi lamang tayo nagsasara ng 24 na oras. Tayo ay nagdedeklara ng isang pagpili na huwag hayaan ang takot na maging huling tinig, kundi ibigay sa Espiritu Santo ang huling espasyo ng ating puso bago ang tulog. Ito ay desisyon na nagbabago ng lahat. Dahil ginagawa ang gabi na hindi walang laman na pahinga kundi sandali ng pakikipag-ugnayan. Si Padre Pio ay laging nagsasabi, ang dasal ay ang susi na nagbubukas ng puso ng Diyos. At ang 9 na salitang ito na sinasabi na may pananampalataya ay tulad ng maliliit na susi na nagbubukas ng panloob na pinto. Hindi sila para mag-impress kundi para palayain tayo. Bawat isa sa kanila ay nagbubukas ng iba't ibang bintana, presensya, pag-asa, kapatawaran,
pasasalamat, pakikinig, direksyon, pagpapagaling, tiwala at identity. Sama-sama, binabago nila ang gabi sa oras ng grasya. Kapag iniisip natin ang buhay ni Padre Pio, imposibleng ihiwalay ang kanyang mga gabi ng dasal mula sa kanyang misyon. Hindi siya isang pari lamang na nag-a-attend ng kumpisal sa araw. Siya rin ay ang tagapagbantay ng sarili niyang madaling araw na nagiging kasama ng Diyos kapag lahat ay natutulog na. Ang kanyang mga tahimik na dasal na ginagawa madalas sa gitna ng sakit ay nagpapakita ng katotohanan na ang pinakamalalim na pahinga ay hindi lumalabas mula sa kawalan ng problema, kundi mula sa kamalayan na hindi ka mag-isa. Nakakatuwa na mapansin na kung gaano kasimple ang kanyang dasal ay ganun din ka-powerful ito. Ito ay nagpapaalala sa atin na ang langit ay hindi sumusukat ng dami ng salita, kundi katapatan ng puso. Sa pag-uulit ng maikling parirala, ipinapakita ni Padre Pio na ang pananampalataya ay hindi nangangailangan ng mahabang talumpati upang maging tunay. Ang esensyal ay pagpapahintulot na bawat salita ay magdala ng lakas ng tiwala. At dito ang central point, kapag binibigkas natin ang mga ekspresyon tulad ng nagtitiwala ako o ako ay iyo, hindi lamang tayo nagsasalita. Tayo ay nagre-reaffirm ng ating identity, nagdedeklara na tayo ay pag-aari ng pag-ibig na mas malaki kaysa anumang takot. Naiintindihan ni Padre Pio na ang kaaway ay sinusubukang nakawin ang kapayapaan mismo kapag dumarating ang gabi. Dahil alam nito na ang pagod na isip ay fertile ground para sa duda. Pero kapag ang huling salita ng araw ay ng pananampalataya, ang lahat ng iba ay nawawalan ng lakas. Maraming kwento ng mga deboto ang nagsasabi na sa pagsisimula ng pagsasanay ng mga maliit na dasal na ito, naramdaman nila na parang bagong atmosphere ang sumakop sa kanilang silid. Ang bigat ng araw ay mukhang nababawasan at kahit ang luha ay nagiging aliw, hindi ito nangangahulugan na nawawala ang problema, kundi ang kaluluwa ay nagsisimulang harapin ang mga ito sa ibang paraan. Ito ang power ng siyam na salita. Hindi nila binabago agad ang mga pangyayari, kundi binabago ang paraan kung paano natin tinatahak ang bawat isa sa kanila. Si Padre Pio ay mahilig magpaalala na tulad ng kailangan ng katawan na matulog upang makabawi, ang kaluluwa ay kailangang magbigay upang maibalik. At ang pagbibigay ay ginagawa mismo sa pamamagitan ng mga ekspresyong ito. Kapag sinasabi natin ng pagalingin mo ako, iniiwan natin ang pride ng pagdadala ng sugat ng tahimik. Kapag nagpapasalamat, pinipili nating makitalampas sa mga sakit. Kapag humihingi tayo ng gabay, kinikilala natin na hindi natin alam ang lahat, pero nagtitiwala tayo sa taong nakakaalam. Ang tiwalang iyan ay tulad ng hindi nakikitang thread na nagkokonekta sa atin sa langit. Kahit madilim ang gabi, kahit magulo ang puso, ang katiyakan na ang Espiritu Santo ay nagbabantay sa atin ay nagdadala ng kapayapaan. Si Padre Pio ay karaniwang nagpapayo, ilagay ang lahat sa kamay ng Diyos. Hayaan mong siya ang mag-alaga ng mga bagay na hindi mo malulutas. At iyan mismo ang ginagawa natin sa pagtatapos ng araw na may mga salitang ito. Marahil ikaw na nakikinig ngayon ay nagdadala ng sobrang alalahanin. Marahil ay sinubukan mong kontrolin ang hindi makokontrol. Marahil ay pagod ka hindi lamang sa katawan kundi sa kaluluwa. Kaya hayaan mong subukan, pumikit at ulitin ng simple, narito ako, kailangan kita, patawarin mo ako, salamat, kausapin mo ako, gabayan mo ako, pagalingin mo ako, nagtitiwala ako ay iyo. Hindi bilang mechanical na ritual, kundi bilang kilos ng pananampalataya. Ang pinakamaganda ay kapag ang pagsasanay na ito ay nagiging constant, ang buong buhay ay nagsisimulang magbago. Ang susunod na umaga ay hindi na lumalabas sa parehong paraan. Ang natutong magbigay sa gabi ay gumigising na mas magaan, mas confident, mas bukas sa grasya. At hindi ito nangyayari ng hindi sinasadya, kundi dahil ang Espiritu Santo ay gumagawa sa katahimikan kahit habang tayo ay natutulog. Ito ang mensahe na iniwan ni Padre Pio. Ang pahinga
pahinga ay hindi lamang biological, ito ay espiritual. Ang pagtulog ay maaaring routine, pero ang pagpahinga sa Diyos ay desisyon. At bawat isa sa mga salitang ito ay paalala na hindi natin kailangang harapin ang gabi ng mag-isa. Sila ay tulad ng eko ng tiwala na umaakyat sa langit at bumabalik sa anyo ng kapayapaan. Kung ang reflection na ito ay nakaka-touch sa iyo hanggang dito, inaanyayahan kitang manatili sa amin ng buong puso. Mag-subscribe sa channel upang magpatuloy na sumabay sa mga kwento ng pananampalataya at sa comments ibahagi. Ano ang pinakamalakas na karanasan na naranasan mo sa pagtitiwala sa Diyos sa oras ng pagtulog? Ang iyong pagbabahagi ay maaaring mag-inspire ng libu-libong tao na naghahanap ng parehong kapayapaan na natagpuan mo. At ganun tayo narating ang wakas ng paglalakbay na ito. Si Padre Pio, na may buhay na simple at extraordinary sa parehong oras, ay nagpapakita sa atin na ang pananampalataya ay hindi lamang sa malalaking himala, kundi sa maliliit na kilos. Naniniwala siya na bawat gabi ay pagkakataon na i-renew ang puso, na bawat salitang sinasabi ng taos-puso ay isang brick na nagbubuo ng tirahan ng Diyos sa atin. Kaya, huwag nang tingnan ang katapusan ng araw bilang wakas lamang ng routine. Tingnan ito bilang pakikipagkita. Kapag dumating ang katahimikan at humihingi ng pahinga ang katawan, ibigay din ang iyong kaluluwa, sabihin ang siyam na salita, baguhin ang silid sa sanctuary, ang kama sa altar, ang tulog sa tiwala. Naniniwala si Padre Pio na kahit ang kilos ng pagtulog ay maaring maging dasal kung nabubuhay ito sa pagbibigay. At ito ang huling imbitasyon ng video na ito. Huwag hayaan na ang anxiety ang maging huling tinig ng iyong araw. Huwag pahintulutan na ang kasalanan o takot ang mag-define ng katahimikan ng gabi. Pumikit at ideklara na may pananampalataya. Narito ako, kailangan kita, patawarin mo ako, salamat, kausapin mo ako, gabayan mo ako, pagalingin mo ako, nagtitiwala ako ay iyo. Ulitin ng maraming beses kung kailangan. Ang mga salitang ito na ganito kasimple at ganito kalalim ay makakapagbago hindi lamang ng iyong gabi, kundi ng direksyon ng iyong buhay espiritual. Ngayon, huminga ng malalim at ingatan ang katiyakang ito. Hindi ka mag-isa. Habang ikaw ay natutulog, ang langit ay nagbabantay sa iyo. Si Padre Pio, na ganun katindi ang pagtitiwala, ay nagpapaalala sa atin na ang pinakamalaking lakas ay nasa pagbibigay. At ang Espiritu Santo na hindi kailanman natutulog ay nananatili sa iyong tabi. Nawa ang iyong gabi ay mapayapa, ang iyong pahinga ay puno ng tiwala, at bukas ay gumising ka na naaalala na ikaw ay pag-aari ng walang hanggang pag-ibig.